o products ng mga nakalagal. Hindi nila excess oil. Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Achi. At today, I will be doing a first impression review of two products. So, magiging side-to-side review siya. On the right side, I will be using the Careline Oil Control Liquid Makeup. Ito yung itsura ng kanyang packaging. This is 90 pesos. Nabalik ko ito sa Mercury Drugs. And meron siyang 15 ml na amount of product. The shade that I got is Almond. Dalawa lang yung nakita ko dun eh. Oriental tsaka Almond. So, ito yung tingin ko medyo mas magbe-blend face ko. So, sabi dito, Careline Oil Control Liquid Makeup is formulated with lightweight textures that glide onto the skin. This luxurious foundation is blended with an active ingredient that absorbs excess oil through the day and contains natural vitamin E that keeps your skin moist, leaving a smooth, illuminating finish that lasts all day. Wala naman siyang masyadong claims. So, ito ang itsura ng pinaka-tube itself. Nakalagay dito na it can last up to 24 months after opening the product. The shades are indicated sa bottle cap or tube cap. At ito yung itsura niya. There. Now, on the left side of my face naman, I will be using this EB Pro Flawless Finish Foundation. Ito naman ay 165 pesos. Sa Mercury Drugs ko rin ito nabili. And it claims to be a long-lasting liquid foundation that dries faster than the ordinary foundation, leaving a soft, natural finish without flaking effects. It is also enriched with vitamin E that helps maintain natural skin moisture. Sabi din, it easily covers dark circles, redness, and minor skin imperfections. This unique foundation creates instant affinity with the skin that makes it glide on like silk and stay fresh looking as it imparts a glowing skin all day. So it comes in frosted glass bottle with pump for ultimate control. Ito naman ay 30 ml. So mas marami ito ng kalahati compared sa Careline, and I got the shade Natural. Ay, dito siya sa ibabaw. And this is how the bottle looks like. Fairness maganda siya. So wala na nga kahit anong nakalagay dun sa bottle except the name of the brand and the name of the product and then 30 ml. Tapos ito, wow. May pump siya. Nice. Yeah. So ite-test natin tong dalawang foundation na ito and let's see kung ano ba yung mas mag-work sa ating weather sa Philippines. And by the way, I have combination skin. So the rest of my face are normal. Pero super nag-oil up ako sa T-zone and sa my cheeks. And I'll get back to you later. Hi guys! Ayan, so tapos na ako maligo. Kakatapos ko lang palang maligo. And now, ang nilagay ko lang sa mukha ko ay toner. So malalaman natin talaga kung sino yung mas okay na product. Alright, let's begin. Okay, so una kong i-apply itong Careline. This is in the shade Almond. I really hope mag-match yung shade sa akin. I'll just put it first at the back of my hand. Oh! Wait, may product ba? Yun. Ooh. Well, hindi naman siya runny. I'll be using my Real Technique Miracle Sponge. By the way, meron pala akong ilang pimple marks. O pimple talaga sa noo ko ngayon. And of course, my dark eye bags.
Alright. So, that is the side ng Careline. It has very light coverage. Tsaka match yung shade sa akin. Ooh. Yay! Siguro isang layer pa. Let's see kung buildable ba ang kanyang coverage. I don't think may nadagdag na coverage sa kanya. Alright, so this is the 2-layer na of the Careline liquid makeup. I could say na it still has light coverage. So, yung mga nakikita pa ako mga alam mo, kita nyo ah. Okay, so now let's apply the EB Pro Flawless Finish Foundation. Wait. Talaga na. Okay, so may puff siya. Wow, shushahan. Nice. So I got the shade Natural and I think based on the battle, parang maputi siya. Let's try. Oops. Hindi rin siya runny, same as the Careline. Try din natin muna 1 layer. Ooh! So this is the 1 layer of the EB foundation. And match din siya sa kulay ko, diba? Hindi naman. I think it also has light coverage lang. There. So, let's apply another layer then. Fairness, medyo mabango yung EB. At mas maputi siya compared sa Careline. This is the EB side. The Careline side. And so both of these ay 2 layers na. At sa pagtingin ko pa lang ngayon, I could say na mas okay ang coverage ng EB. I'll just allow this to set for a while and just tell you kung ano kaya yung feeling niya sa skin kapag medyo nag-set na siya. Ayan. So, mga 2 minutes lang siguro after applying ay nag-set na sila parehas. And it feels fine, I guess. Medyo konting stickiness lang. And both ay para siyang medyo dewy ang finish. Hindi siya matte. Alright, so I'll just finish my makeup. Hindi ako magsaset ng powder para mas matest natin kung gaano ba talaga kaganda yung mga products na trinay natin. Alright? And I'm back. And natapos ko na yung makeup ko. So I did my brows, added eyeliner, mascara, blush, and lipstick. Yun lang naman ang nilagay ko. So this is the side of Careline. The side of EB. So, as of now, parehas ay mukhang shiny. Mukhang mas marami akong product sa left side. Kasi hatang naka-foundation ako. Unlike dito sa Careline side, dahil light lang siya, parang medyo natural lang. Nakita kasi yung skin ko pa eh. I will be back to update you after a few hours, maybe 3 or 4 hours, and then after 8 hours for the final update.
Hi guys! So, ito yung itsura niya under natural light. So, ito yung EB side. Then, ito naman yung Careline side. There. Kung i-compare natin ang coverage niya, mas maganda itong left side, the EB side. Pero, mas maputi siya compared to the Careline side. Okay, so see you after 3 or 4 hours. Update. It is now 6:01 in the evening. So, more than almost 6 hours have passed already since in-apply ko tong makeup. And as you can see, I look pretty shiny. Ayan. So, kagaya ng sabi ko, dahil ako ay merong combination skin, yung ibang parts, medyo hindi ganoon ka-shiny. Pero pag ginawakan nyo ay very oily siya. Ayan. Kita nyo ba yan? And, super nag-oil up yung T-zone, yung cheeks, pati dito. Dito. Well, hindi naman ganun kainit ngayong araw na to. Wala rin ako masyadong heavy activities. Simula lunchtime, after na naghugas akong plato. And then, gumawa lang ako ng Graham cake. Or refrigerated cake. So, yun lang yung ginawa ko, kaya hindi ako nakapag-update agad. Sa ngayon, sa tingin ko ay mas hindi ko alam eh. Pinawisan na ako. Medyo nag-fade yung kaputian ng mukha ko. At mas okay na yung EB ngayon compared to Careline. Kasi medyo umitim na siya sa mukha ko. So, hindi naman ganun kalayo. At nagstay pa rin naman yung aking brows, yung aking liner, mascara, blush, and lipstick. Though nag-retouch ako kasi nag-toothbrush ako kanina. Pero super kintab ko talaga. Especially sa nose area. Oh, I'm seeing something. Hindi ko alam kung kita nyo pero ayan bilog-bilog yung pawis ko dito sa bandang side ng EB. Oh, bonggang-bonggang kintab ko. Hindi nila nalabanan yung aking combination skin, pagiging oily ko sa T-zone. Paano na lang kaya kung talagang oily face ako, diba? Wala namang nag-cake up sa kanya so far. Okay, kung sa oil control tayo titingin, I think mas nakapag-control ng oil yung EB side, kahit papaano. Compare dito, pwede na pagprituhan ng itlog, diba? Tsaka mas mukhang fresh pa rin yung foundation dito compare dito. Ayan, so magbablot ako. So I will be using 2 blotting papers, isa sa right, isa sa left, para makita natin kung sino yung mas makakakuha o kung anong part yung mas maraming oil. Alright, so okay na siya ngayon na nag-blot na ako, kaya lang parang nabura yung blush. So, ito na. Then, so, mas maraming oil dito sa Careline side compared here. Ito medyo masakop na niya yung buong paper. Ito hindi gaano. Mas na-control ng EB yung oil. At mas mukha rin siyang mas maganda ngayon. Pag dito sa likod, ako tumitingin, mas see-through dito. Siguro magpa-powder na din ako muna. And let's see mas makapag-control siya ng oil kapag nag-powder. So, ang gagamitin ko na is itong Essence All About Matte Compact Powder. So, ito na yung itsura after touching up. This is again the EB side. And this is the Careline side. So, I think I will be retouching my blush. And then, I will be back at the end of the night to give you my final update. See you later! Hello! I'm back for my last and final update regarding the 2 products na trinay ko ngayon. Again, yung Careline Oil Control Liquid Makeup on my right side. And the
EB Pro Flawless Finish Foundation on the left side. So, when it comes to price, I think both of the products are cheap naman. Ito kasi ay 90 pesos. Ito 165. 15 ml, 30 ml. So, double. So, dapat 180 to. Pero mas mura siya. And to think na it's in a glass bottle with a pump, I think mas panalo to doon sa part na yun. Tsaka mukhang elegant yung kanyang bottle, diba? Now, when it comes naman sa kanilang oil control, both ay hindi ganun ka-okay. To think na combination skin lang naman ako. Hindi ako talagang oily skin. By the way, ngayon ay 10 na ng gabi. Ayan. So, almost 10 hours na since in-apply ko tong makeup. I think mas magiging okay kung inset siya with powder. And maglalagay din ng primer before the foundation. Both ng products, Careline and the EB. When it comes sa shade naman, I think, kasi sa Mercury Dex na napuntahan ko, ilan lang yung shades parehas eh. So, I don't know if marami pa. Hindi ko sure doon. Pero sa coverage, I think mas okay ang side ng EB. So, ngayon, I'll just blot for the last time. So, since last update ko sa inyo kanina ay mga 4 hours na rin ang lumipas. So, ito yung oil nila parehas. Ooh! I think this time ay mas maraming oil sa EB side. Yeah. Oo nga pa. Mas see-through siya from behind. Like this one. Ooh. Okay. Siguro kung i-rate ko sila parehas, ito ay 4/10. Tapos ito ay 6/10. Akin yun ah. Depende rin naman sa inyo. Well, nirate ko lang siya kung paano siya nag-effect sa skin ko. But I suggest na itong mga products na ito, kung kayo ay merong normal na skin type, I think mag-work out ito sa inyo ng mabuti. Kung meron naman kayong combination skin like me, I guess makakatulong ang primer and powder for setting. Kung oily skin kayo, I don't recommend this products kasi mukhang mahirap siyang mag-control ng oil for matagalan. But, surprisingly, medyo okay naman sila. I'm not expecting din na magtatagal sila ng ganito sa mukha ko. Especially the EB side, diba? Doon pa rin yung foundation eh. So, that's it. That is my final verdict regarding the 2 foundations na trinay ko ngayong araw. I hope na sana nakatulong ito sa inyo. At kung gagamitin ko pa ba ito, maybe yes, especially yung EB. So yeah, that's it. Thank you so much for watching, guys. I hope you liked and enjoyed this video. If you did, please do thumbs up, subscribe to my channel, and even sa mga iba ko pang mga social media accounts. And see you on my next video. Bye!